madalas na nagkukulang ng ating pahinga. Tama po ba? Natutulog na nga lang, nasa malambot na kama at malamig na kwarto. Minsan ang iniisip natin ay yung darating na bukas. Nakapanalangin na tayo, sinubo na natin lahat sa Panginoon, pero pagkatapos natin manalangin, bakit kaya kung minsan ay nagpapatuloy tayo sa ating worries, sa ating struggle? Ayun po yung pag-aaralan natin ngayon. Pag hinango po natin ito sa aklat ng Mateo sa chapter 11 na siya natin binigyan daan na basahin kaninang umaga. Sabi po dun sa verse 28, rest is a complete surrender. Come to me, all you who are weary and burdened. Sa ibang salin, heavily laden. Ito'y paanyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At nung panahon na yon, nung kausap niya mga Pariseo, Saduseo at mga hindi pa mananampalataya, tinawag niya yung bawat isa. You want rest? Come to me. Meron kang dalahin, meron kang alalahanin, merong umabagabag sa iyo ng matagal na, merong pinapanalangin mo na parang walang tugon at hindi mo na alam ang gagawin mo. God is inviting you today to find your rest on His feet. At ang kailangan mo ay wala kang ititira. You have to surrender everything so that maranasan natin yung tunay na kapahingahan sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Noong mga panahon na yon, yung mga Pariseo ay masyadong abala sa kanilang pananampalataya. The Pharisees are the religious people during that time. Samantalang yung mga Saduseo ay abala rin naman sa mga politika at ekonomiya na umiiral doon sa kanilang bayan. Bawat isang ito ay dala-dala palagi at bitbit yung kanilang mga alalahanin sa buhay. Siyempre, naramdaman ito ni Jesus. Kaya ang nilika ni Jesus sa kanila, come to me. Pag-usapan natin yung nagnanakaw ng kapayapaan ninyo at tiwalsan. Amen po ba? Rest begins with an admission of insufficiency. Sinasabi sa aklat ng Mateo na nagsisimula na maranasan ng kanyang anak ang tunay na kapahingahan kapag inaamin niya sa kanyang sarili na marami siyang pagkukulang, marami siyang hindi kayang gawin. Kung kayo po ay sumama sa inyong mga care group, itong mga nakaraang mga araw, isa sa tinalakay natin doon at isa sa pinaalala sa atin ng Panginoon doon na huwag kang magtaka sa buhay mo kung may struggle ka. Huwag kang magtaka sa buhay mo, bakit kung minsan hindi man natatapos yung hinaharap mong struggle sa buhay, ay meron na naman. Sapagkat pinatunayan ni Pablo sa aklat ng Roma na tinatalakay doon sa Pedro na mismo si Pablo, he confessed to his master na dumarating ang pagkakataon, sabi niya gano'n, na gustong-gusto kong gawin yung mabuti, subalit minsan natatalo ako at hindi ko ito magawa. Na si Pablo na kahit na nasa Panginoon na naglilingkod with passion sa kanyang natagpuang pananampalataya, alam niyo yun, dumating sa punto ng kanyang buhay bilang disipulo ng Panginoon na naranasan niya yun. He felt insufficient. At dahil doon, pinuno ng Panginoon yung anumang mga bagay na wala sa Kanya. God is calling you today to find the real rest na matagal na marahil na hinahanap ng bawat isa sa atin. Alam ni Lord na may struggle tayo. Alam ni Lord na may problema mo. Alam mo rin ba na si Jesus lang ang makakasolve ng mga problema mo yan? Amen po? So why worry? Why struggle in life? Bakit hindi
natin harapin ito at ang tanging weapon na pinagpalog sa atin ng Panginoon is prayer and rest. Surrender everything that bothers you sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag kasi hindi natin inaamin na may pangangailangan tayo, we will never find that rest. Sapagkat sinasabi natin sa Panginoon na kaya ko pa, okay lang ako, Lord. Pero pagka inamin mo sa sarili mo na wala kang magagawa kung wala ang kanyang patnubay at kapangyarihan, rest will gonna fall on your life, your family, on your relationship, your work, kung saan man kayo inahayo ng ating Panginoon. Sinasabi ko sa aklat ng Mateo na ating tinatalakay ngayon na tigilan na natin fixing everything in our life. Gusto natin na maayos palagi yung paligid natin. Gusto natin na maayos palagi yung ating buhay. Kaya pati yung mga member natin minsan sa ating sambahayan, naapektuhan nung gusto nating mangyari. We always want to be control of everything. Member ko ba? Hindi ka makakatanggap at hindi ka magkakaroon ng kapahingahan na sinasabi at inaalok ng Panginoon dito sa aklat ng Mateo. Stop fixing everything. Kung pinanalangin mo na yan sa Panginoon, pinagtiwala mo na yan sa Panginoon, let Him do His part. Ikaw, matulog ka ng payapa. Magtrabaho ka ng maayos. Huwag mo alalahanin yung mga bagay na yun kasi kahit ano ang pag-alala mo, wala ka namang magagawa sa mga bagay na yun. Lalo na kung ang mga alalahanin mo ito ay sa susunod na mga araw pa, dapat mong ayusin at asikasin. Ngayon po ba, church? Pagod na po ba kayo? O nahanap niyo na po ba yung hinahanap ang mundong ito na kapahingahan sa ating Ano po yung tanong ko? Ano yung mga specific burden ninyo ngayon? Ano yung mga bumabagabag sa iyo ngayon? Nag-aalala ka sa maraming bagay? Nag-aalala ka dahil yung kalusugan mo ay parang hindi maayos? Nag-aalala ka dahil pasukan na naman bukas? Nag-aalala ka dahil hindi mo alam kung matatanggap ka sa iyong inaamin. I'm sure yung ating mga estudyante sa CLSU, they have the same burden as you. Nag-aalala din yung mga yan dahil mag-i-exam sila sa darating na linggo. Kaya ipapanalangin natin sila, tutulungan natin sila na maibsan yung kanilang burden na yun. Nag-aalala ka ba doon sa mga naging pagkakamali mo noon? Meron kang guilt feeling dahil hindi mo nasunod ang Panginoon. Alam niyo si Pablo, doon sa aklat ng Roma na tinalakay natin sa ating prayer group, inamin niya sa sarili niya. Sabi niya, gusto kong gawin kung ano yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Subalit, isang hindi ko magawa. Because even Paul himself ay meron pa rin battle of the flesh and battle of the Spirit sa kanya bilang matapat na alagad ng ating Panginoon. May pagkakaya ko ba si Pablo sa iyo? Hello, mga kapatid. So ano yung alalahanin mo sa buhay sa mga panahon ito? Iniimbitahan ka ng Panginoon. If you want true and real rest, isuko mo lahat sa akin. Mga bagay. Wala kang ititira, wala kang nanggiligunin ulit, kakalimutan mo lahat yan, dahil pagkasinuro mo lahat sa Panginoon, ibig sabihin nun, pinagtitiwalaan mo yung pinaglaanan mo nito. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? Mahilig kasi tayo kung minsan, kahit na binigay na natin sa Panginoon, we still come back to God we were before. Ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon. Nagang gusto mo na kapayapa.
pahinga. Take it all sa paanan ng ating Panginoon. Pangalawa po, sabi po doon sa verse 29, take my yoke upon you. Rest is a shared labor. Nung panahon na yun, mga kapatid, ano po, nagtatrabaho sa bukid, sa sakahin, yung mga animal sa pakararo. Sa panahon natin, kalabaw. Di po ba? Pag walang kalabaw, yung toro, ano yung available? So, si Jesus, in-invite niya, yung mga kausap niya. Take my yoke. Gamitin niyo yung aking pamatok. Yung pamatok na inaalok na yun, pag makikita mo yung mga magsasaka ng araw na yun, na isang mahabang pamatok yun na pinag-uugnay yung dalawang baka. At hindi po ba, kapag dalawa ang pumapasan ng mabigat na bagay, sa palagay niyo po ba gumagaan ang trabaho? Hello, church? Gumagaan ba? Ito yung inaalok sa iyo. Kaya sabi niya, take my yoke upon you. Gamitin mo ang aking pamatok. Sa story ng pamatok na ito, hinahangon natin sa aklat ng Mateo. Yung dalawang baka na ginagamit doon, yung isa doon ay mas bata, mas stronger. Samantala yung isa ay medyo may edad na doon sa isang baka. So ano po ang doon? Ano po ang konsepto doon? Ibinibigay yung mas mabigat na gawain doon sa mas malakas at batang baka. Hello? Kung unawain po natin itong maigi, mga kapatid, kung bakit inaalok ng Panginoon ng rest upon Him, na gamitin mo yung kanyang pamatok, sino ba ang mas makapangyarihan? Ikaw ba o ang Panginoon mo? Nagkakaisa po ba tayo na pinakapangyarihan sa lahat ay ating Panginoong Kristo? Kaya po inaalok ka na. Huwag mong sarilinin. Huwag mong buhatin ng sarili mo ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng bagabag sa buhay na ito. Take my yoke upon you. Halika. Ano yung pinagdadaanan mo ngayon? Ilagay mo lahat yan. Isa-isa. Ito ang nalagyan ko. Lagay mo lahat dito. Ako ang bubuhat ng para sa iyo. Bakit kayo naalok ng Panginoon sa mga ganong makaparaan? Kasi nakikita niyo na mas magagamit ka naman kapag hindi mo inaalala yung mga burden mo yan sa buhay. Amen, church? Kaya nga po doon sa mga care group discussion nito nakaraang mga araw, tinignan natin ang struggle sa ating buhay na biyaya ng Panginoon. Tinignan natin yung mga kinakaharap natin ng mga suliranin, na hindi tinanggal ng Panginoon sa iyo at sa akin, sapagkat gusto niya manatili ka sa kanyang presensya. Kaya nga sa atin, the Lord's Prayer, bahagi nun, give us this day our daily bread. Amen po. Dahil alam niya na kapag ibinigay niya sa iyo ang lahat, iiwanan mo na ang Panginoon. Whereas, kung araw-araw na inaabot, kung araw-araw mong hinihingi sa Kanya ang iyong mga pangangailangan, nagiging maganda ang inyong komunikasyon. Nananatili kayo sa presensya ng bawat isa. Aba, naipamumuhay mo ang iyong pananampalataya. Jesus does not promise a life free of responsibilities or work. Hindi niya ipinangako kay Pablo. Hindi niya ipinangako kay Pastor. And I'm sure, hindi niya yan ipinangako sa iyo. Agree? Naniniwala po ba tayo? Na hindi yan pinangako sa atin ng Panginoon? Hindi niya tinanggal ang mga bulibor sa buhay. Hindi niya tinanggal ang mga struggle mo. Nanatili yan dyan. At kung minsan pa nga, nagkakasunod-sunod, nagpapaalala ang mga struggle na ito, nagpapaalala ang mga burden na ito na pinapasan mo araw-araw upang makita mo ang sarili mo that without Jesus, you are nothing. Are you listening?
Tinatanggal ng mga burden, ng mga struggle mo sa buhay, ang pride mo. Tinatanggal ng Panginoon ang mga bagay na nasa iyo na nakalaging sa gabal o hadlang upang mas makita mo siya. Kung ano pa yung mas magagawa niyang mainam sa buhay mo sa iyong sambahayan. To never pray na sana, Lord, wala na akong problema. Pwede ba, Lord, tanggalin mo na ang kapitbahay ko na yan dahil wala nang ginawa. Kundi, bigyan ako sa ang ulo ang aga-aga pa lang. Problema na ang sa akin. Pray that God go with you sa pagharap ng struggle. Okay po ba tayo doon? Ito po yung pangako niya. Jesus promised you to change how you work. 7 to 5 na yung trabaho mo. Dahil siguro nagpetik-petik ka in between, nag-i-extend ka ngayon, gusto mong tapusin. Nagpaalam ka kay boss. Boss, tatapusin ko pa yung trabaho. Gusto mo magpa-impress kay boss, pero alam mong ikaw ang nagkulang. Change the way we work. Yung binigay sa iyo trabaho for the day, trabahuin mo na. At kung natrabaho mo ng maaga, di saka ka magtrabaho ng iba. Ano pong tawag sa corporate world na gano'n? Nakalimutan ko na. Ay, maalala ko. So, ito yung pangako sa iyo ng Panginoon. Sasamahan ka niya sa mga burden mo sa buhay. Pero, He will gonna show you kung paano ito aatakihin. Kung paano ito gagawin. Para, pag nagawa mo yun, di nag-glorify mo siya. Kapag nagawa mo yun, di nag-umentuhan ka sa iyong pinaglilingkuran. Kapag nagawa mo yun, nakakalaya ka sa mga iba pang mga gawain. Sa isang manggagawa, nawawala sa puso mo yung reklamo. Amen po. Kaya tayo nagre-reklamo, kasi minsan, hindi natin tinutupad ng tama yung ibinigay sa ating mga gawain. Kaya tayo nagre-reklamo, hindi tayo masaya sa ating ginagawa. And then we pray some more. Magre-request na naman tayo. Favor. Wala kang kapahingahan. Wala yung kapayapaan sa iyo na sa Panginoong Jesus lang natin masusunod. Hayaan natin siya ang mag-set ng pace. Siya yung mag-control over all of your responsibilities. Lahat ng endeavor mo sa buhay, ipagkaloob mo sa Kanya. Kaya nga sabi niya, find rest in Him. Pumarito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nangabibigat ang lubha. Ano po yung pangako niya? At kayo ay aking pagpapahingay. See how much God loves you? Huwag mo nang kunin. Kung ibinigay mo na sa Kanya, itawan mo na sa ating Panginoon, let Him control of those burden of yours. Tanong, sa panahon natin ngayon, sa panahon ng journey mo sa iyong pananampalataya, ano yung sa tingin mo nagiging burnout para sa iyo? At totoo bang ang resulta ng anong burnout mo na yan ay nagkulang sa iyo si Lord? Isipan niyo po. Napapagod ka. Hindi ka nakakatugon sa mga ministeryo mo sa iglesia. At sasabihin mo, nabag-burnout ako. Kawawa naman si Lord. Si Lord pang di na ba may kasalanan dahil hindi ka na nakakatugon doon sa dating ini-enjoy mo at ni Lord na pinagsasaluhan nyo sa paglilingkod. Pangatlo po, sabi ko sa verse 29, B and 30, rest involves gentleness and humility.
And learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Pakita niyo po, walang layo sa iyong Panginoon, hindi pabutihin ang buhay mo. Walang desire sa iyo ang Panginoon sa Kristo kung hindi maranasan mo siya in full. Kaya kung wala mong kumpletong pagsuko, hindi tayo makakaramdam ng tunay na kapayapaan at kapahingahan. Agree? Kaya, iwasan na po natin lang kumisan, nililigon pa natin yung dumi natin. Sinurrender mo na sa Panginoon. When you pray the prayer of confession, nagkamali ka kanina, nagkamali ka kahapon, pinag-pray mo na nung gabi bago ka matulog. Iwan mo na kayo. Start anew. Start creating that relationship at huwag mo nang babalikan kung saan ka nag-fall. Sabi po ng mga Bible scholar, ito pong verse 29 and 30 is the only place in the Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, na kung saan makikitang in full description, ipinaunawa ng Panginoon sa kanyang mga disciple kung anong puso meron siya. At ang sabi doon, I am gentle and humble in heart. Anong sinasabi sa iyo ng umaga ng mga talata nito? Kung meron mga hinanakit ka sa puso, kung meron ka pang hindi ma-release, sabi ng Panginoon, surrender everything. Kaya po ba natin? The only thing that God's desire for you and me is to enjoy His rest. Marami sa atin ang hindi na-enjoy yung rest. Lalo na ang mga Pilipino. Kaya tayo mga nagkakto. Nalangin ng 2 mansanas, binigyan ng Panginoon 3 mansanas, nagre-reklamo pa kasi nakita niya yung kasama niya 5 ang natanggap. Amen. Dalangin tayo ng dalangin, sana magkatrabaho na ako. Nabigyan tayo ng trabaho, nung nandun na tayo sa trabaho, tinitignan natin yung productivity ng iba. At minsan sinisilip natin yung kanilang payslip, apekas tayo. Bakit ganun, Lord? Pareho na kami pumapasok ng 7 to 5. Minsan nauna pa nga ako sa kanya. Taka, di ba Lord, alam mo, nagpapahuli pa ako kasi nagtatrabaho ako. Pero bakit ganun, Lord? Bakit sa kanya 5 mansanas ako 3? Ano ba, pinag-pray mo? Pinag-pray mo na magkatrabaho ka, binigyan ka ng trabaho ng Panginoon. Pagbutingin mo. Amen po? Kaya kung ano man yung mga biyaya na meron sa atin, hindi yan ibinigay sa ng Panginoon not to enjoy it kung ano siya, kung hindi, para matuklasan mo na there is more to it. Amen po? Amen po, church? Yan ang problema sa atin, ano po minsan. Kaya kasi Pablo, babalikan mo yung kay Pablo. Sabi ni Pablo doon sa mga discussion, kung ano yung pinapakain mo, yun yung malakas sa'yo. Let me paraphrase that. Kung ang namamayani sa buhay mo ay yung tawag pa ng laman, of course, mahina ang iyong espiritu. Amen po ba? Subalit, kung ang pinapakain mo palagi ay yung bagong buhay mo sa Panginoon, saan ka lalakas? Sa espiritu. At kung malakas ka sa espiritu, hindi ka kaya makikita ng Panginoon mo. Hindi kaya babagsak sa buhay mo ang kanyang favor. Hindi kaya mas pagpapalain ka ng Panginoon kapag ang ini-entertain mo na sa buhay mo ay yung para sa Kanya. Come to me, all you who are weary
and heavily laden, and I will give you rest. Gamitin mo yung aking pamakap, anak. Alam ko na nahihirapan ka sa kasalukuyan mong kalagayan. Alam ko na ito yung mga pangangailangan mo. Alam ko din na minsan hindi ka na makakilos dahil nakafocus ka na dyan sa burden mo. Anak, nandito pa ako. Anak, kaya nga ni-invite kita. Bakit ayaw mong lumapit? Sabi mo, gusto mo ng kapayapaan. Sabi mo, gusto mo ng rest. You can find it with me. Ang paanyaya ng Matthew 11. Let us not miss that opportunity. Pwede po ba, mga kapatid? Pwede po ba mag-West United Methodist Church? Huwag natin i-miss yung opportunity, yung invitation ng Matthew 11 sa bawat isa sa atin. Come to me. Magsiparito kayo sa akin. Napapagod ka. Di mo na alam ang gagawin mo. You try your very best to control everything on a given situation, pero walang nangyayari. Ayaw sa iyo ng Panginoon yun. Ang gusto niya, ibigay mo sa Kanya. Habang hindi natin isinusuko sa ating Diyos, hindi niya tayo matutulungan ng mas mahina. Agree? Nakita ko si kapatid ako, masaya ngayon yan. Inaani niya yung kanyang labor. Di ba palakpakan natin ang Panginoon? So ito po yung gusto kong maintindihan po natin ng bawat isa sa atin. Stop fixing everything. Kapag ibinigay mo na sa Panginoon, let it go and let it God. Pwede po ba? Stop controlling every situation na kahit minsan yung ating mga anak na malayo na sa atin, tinatawagan natin, minuminuto, ibumusta natin, kunyari mahal natin, pero gusto natin kung minsan, yung pagluluto. Huwag mo dadamihan ng pag-uong kasi yung asawa mo ayaw niya na maalat. Yung dami ng tubig, minsan rice cooker na nga lang, sumusobra pa. Di ba? Binigay mo na yung pamasahe ng anak mo, napapasok. Nandun na sa tinto, naghihintay na. Anak, yung baon mo ha? Tigirin mo. Hindi nila nagugustuhan yun. Nakatawa yung anak mo babae. Namin po ba? Are we making sense? Mga kapatid? So ito yung ito yung enjoy natin. This only gift given by God to you and me. Hindi niya ibinigay sa iba. Ikaw lang at ako, dahil alam niya may pananampalataya tayo sa Kanya. Ngayon po, at sa huli ang sabi po nito, saan ba nanggagaling ang ating pagiging restless? Balisan-balis na palagi. May trabaho ka naman. Mahal na mahal ka naman ng family mo. Maayos naman ang relasyon mo. Pero, bakit hindi na uubos ang pagiging restless mo? Hindi ka mapahinga. Hindi ka mapakali palagi. Walang surrender. Walang pagsubok. Walang pagtanggap na hindi mo kaya at kailangan mo ang Panginoon. In what areas of your daily life do you need to trade pride and defensiveness for the gentleness of Christ? Meron po ba? Natatalo pa rin po ba tayo ng ating fried chicken? Ano ba yan? Jollibee ba yan? McDonald's ba yan? KFC. Ang galing na na. Kung talagang tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo sa buhay, make a full surrender today. Iwan natin lahat sa Kanya. Maging kung karamdaman ka man, iwan mo sa Kanya. Sabi niya, I